Hi, good morning again. Yung naririnig niyo po ngayon, si Diane de la Fuente po yun. Pero we haven't recorded, so this will be the next. Pag mag-ibig, ikaw ang Thank you. Sa ngalan po ng aming business unit head, na si Direk Roel S. Bayani na kasalukuyang nasa Hong Kong ngayon to attend a film art in Hong Kong, pinadala ng ABS. Pinapaabot niya po ang pasasalamat sa pagsama sa amin ngayong tanghali. Ganun din po ang aming creative manager na si Ms. Mel Del Rosario at ang aming director na si FM Reyes na unfortunately is sick, so nagpapasabi po ng pasasalamat. Sa buong cast ng Ngumiti ang Langit, ang aming creative team headed by Denise O'Hara, our production team. Maraming salamat po. I'd like to welcome all our friends from the media and print, television, the bloggers here, and lahat po ng tumusuporta at tumutulong sa amin. And I'd like to specifically also thank the CCM group headed by Trina. Trina, maraming salamat sa magagandang vlogs natin, our trailers. Thank you very much. So, I welcome everybody. Officially launched ng Ngumiti ang Langit this coming March 25. Thank you very much po, and I give the floor to our artist and your questions. Thank you. Thank you so much po, Mamu. Ayan, bilang talaga na pong na-welcome na po ni Mamu na mag-question and answer portion na po tayo. Umpisa na po natin ito. At syempre, don't forget our official hashtag Ngumiti Grand MediaCon. Ayan, sino pong unang gusto mag-start ng kanilang question? Eva? Yes? Ay, okay, Sir Aaron. Go! And congratulations in advance. I'm sure tatagal to ng more than 3 years. Yes! Congrats! Ang ganda ng trailer, ha? Talagang nakaka-touch. Napangiti kami lahat. Okay, our first question will come from Tito Mario Bautista of People's Journal and Malaya. Kuya Mario? Congratulations sa lahat ng members ng cast ng Ngumiti ang Langit. Kay, welcome back. You've been gone for a while. How is it playing a mom now that you are a real life mother? Actually, alam ko na itatanong yan. It's weird kasi, paano ko ba i-explain? Marami na ako, ever since Tabing Ilog naman, naging young mom na ako. So, hirap i-explain. Ngayon na mommy na talaga ako, I guess nakatulong siya sa emotions. Kasi hindi kasi ako ma-technique na tao na let's say, isipin ko na siya yung anak ko. Kasi hirap kasi lalaki yung anak ko. So, I'm more on pumapasok talaga ako sa character na hindi ko iniisip na ako si Kay. So, I don't know kung naiintindihan niyo yung gusto kong i-explain, pero madali lang siya sa part na nanay na ako. But when it comes sa pag-acting na may anak, the same pa rin siya like before. Kasi I guess yun nga, hindi ko siya ginagawang technique na, o isipin mo, siya yung anak mo. Paulit-ulit lang ako, no? Basta yun, pumapasok lang ako sa character. Kaya medyo this time nahirapan ako. Kasi
I only did it for a while. So, medyo nahirapan pa ako mag-adjust at pumasok sa character and to bond with Sofia. But after a while, naging okay naman na kung kailan patapos na rin ako mag-taping. So, yun, nasagot ko po ba yung tanong mo? Okay naman. So how is it now? How is your life as a wife and mother? Masaya po. Kontento. How's your husband? Okay naman po siya. Busy siya sa kanyang takbo, pagbabike, at pagsiswim. Okay naman po. Akala ko he'll run sa election. Hindi po. So, okay. Okay naman. Masaya po. Masaya. Hindi ko nire-regret na I left show business for a while para sa family. So, masaya. So, si Sofia, paano ka natanggap sa role na ito ng nabida dun sa Namumiti ang Langit? Anong ginawa mo? Nag-audition lang po ako sa ABS kasama po si Crystal doon. Siguro po medyo may nakita po sila. Marami. Ito bang first acting job mo? Hindi po, kasi po meron po kasi akong Going Bulilit po tsaka TV. Okay. Nag-commercial ka rin. Bakit gumawa ka na ng TV commercials? Apa. So, kaya how would you gauge her? Since you've worked with so many child stars before, kumusta naman si Sofia? Hirap katrabaho. Bakit? Hindi. Bilang ito yung first na lead talaga siya. Nakikita ko po sa kanya na willing siyang to learn and hindi siya yung matigas ang ulo na nakikinig siya sa director kung ano yung dapat, ina-absorb niya lahat, and yun nga, willing siya na matuto. And masarap katrabaho kasi ngiti lang siya ng ngiti kung paano si Mikmik sa palabas. Ganon siya talaga in real life na masayahin lang siyang bata. How is it working with RK? Ang hirap, mas lalong mahirap. Bakit? Hindi. Actually, noong Tinatanong nila, joke ba daw yan o totoo? Noong una, may eksena kami na parang pa-sweet-sweet. Medyo nailang ako kasi parang ngayon na lang ako ulit. Parang ma-love team pa ako. Pero hindi niya ako binigyan ng bilang after, ang last ko was 2 wives. So, siguro 3 years ba ito, Mamo? 3 years ago, 4 years ago. Ito na lang po ulit. So, hindi naman niya ako, parang winelcome niya ako, hindi niya ako, kasi kinakabahan ako nung unang taping. So, machika naman siya, nilapitan niya ako, sinayawan, hindi, yun. Wala na akong matinong sinagot, no? Hindi, winelcome niya ako na pinaramdam niya na maging komportable ulit sa set na kasi ngayon ko lang siya nakatrabaho. So, kasi nung pumasok ka sa ABS, I guess, yun yung pumalis ako. Hindi mo umalis, nagpahinga. So, yun po. Ikaw, RK, how is it working with her? Hirap. Hindi, kasi magaan lang eh. Kasi makulit naman kami talaga lahat sa set eh. Yung set namin napakasaya. So, nagkukulitan lang kami before take. And na-introduce naman kami ng pictorial. And unang usap pa lang namin, wala naman akong naramdaman na oh my God, kay Abad. Diba? So, walang-wala. So, after ng pictorial, nilook forward ko din talagang maka-workshop kasi napapagawa ko sa nabigilog. So, yun. Pero masaya. It's been a privilege to have worked with her.
for several tapings, and I look forward to more. Aaron, give the others a chance. Thank you, Kuya Mario. Our next question will come from Alan Jones, na isa na ngayong famous vlogger with YouTuber na Silver Play Button Award. Go, Alan. Maraming hanash. Ano ba yun? Christine. Hello, girl. Hi, girl. Oo. Kamusta ang maging pagpe-play mo rito ng isang parang malupit ka sa bata dito. Parang talagang kontrabida yung role. Mikmik lang, pero dun sa dalawa kong anak, very sweet mom ako. Oo. How do you feel na gano'n meron kang parang minamaltratong bata dito sa show na ito? To think na, di ba, alam naman natin ang image na napaka-sweet, di ba, parang hindi ka marunong magmaldita, di ba? Hindi talaga. Paano ba yun? Oo, so kamusta yung pagganap mo na gano'n? Laking challenge, Mars? Actually, hiningi ko to kay RSB. 2 years ago, ginagawa ko pa lang yung bigat ng sabi ko kay Direk Ruel, gusto ko naman gumawa ng bago na hindi na siguro yung inaapi. Gusto ko naman na something yun na, alam mo yun, na ma-explore ko naman yung other side ng acting world na ako naman yung kontrabida, ako naman yung mga aapi. So, yun, first eksena namin ni Mikmik, diba? Tayo, parang video or whatever. So, napanood agad ni Amara. Nakakatawa. Pero, naiintindihan naman niya, in-explain ko naman. Kasi ito naman si Mikmik nandun din, tapos nag-smile siya kay Amara. So, okay naman. I'm happy. Kasi, pinagbigyan ako ni RSP gumawa ng something new. Ano reaction ni Amara, Mars? Nung nakita na... Sabi niya, Mommy, why are you like that? Nung tinatapakan ko yung plant ni Mikmik. Sabi ko, baby, it's just acting. Mommy's just acting. Look at Mikmik, she's smiling. We're just pretending. Pero may eksena ba, Mars, na parang talagang sasaktan mo siya? May physical na... So far, wala naman, diba? Wala naman. May gusto ka bang pagawa? Gagawin mo ba? Char! I think baka harsh naman masyado kung mananakit tayo ng bata sa TV. Oo nga. O, tanong natin kay Sofia. Sofia, nung maka-eksena mo si Christine na isang, ayan nga, tama, magaling na actress at talagang very convincing, di ba, pag sa mga eksena. Natakot ka nung ginagawa niya yung mga ganong sa'yo? Opo, kasi po yung una po, akala ko po yung susunod po niya ako, tapos pag mag-ahit po ako, hindi po siya magsasalita. Pero yung po palang mabait po talaga siya. So pag off-cam, hindi ka naman niya sinusupladahan? Hindi po. Talaga, sweet ba siya sa personal? Opo, parang si Ate Kay. Ay, wow! Ganun ka sweet kay Kay, si Christine? Oo, so, ayun, Sofia, mo nga, magkwento ka konti ng background mo. Gano'ng katagal ka nag-going Bulilit? Hanggang ngayon? 3 years po. Okay. Tapos gumraduate ka na? Hindi ba po? Hindi, ando ka pa rin. Opo. Okay. So pag 12 mo, saka ka-graduate. Ilang taon ka na ba ngayon? 10 years old na po. So may 2 years ka pa. Anong pakiramdam mo ngayon, Sofia, na ikaw ang bidang-bida dito sa show na ito? Kinakabahan po ako, pero masaya din po ako. Wow, ang haba mo sumagot nun. Thank you, thank you. Okay, RK, ano yung kwento ni Kay na sinayawan mo siya? Anong ginawa mo? Ha? Sample daw, RK. Anong klaseng sayaw nito? RK. Ay, kanina! Gusto daw ni RK may sounds eh. Pagpatugtog tayo. Hindi, nagbibiro lang po. Wala naman sayaw ang gano'n. Ano yung Si Kay? Kay sumayaw eh. Ano ba yung Kay? Sinayawan kanya sabi mo? Parang nahiya naman si RK. Nahiya siya tuloy. Hindi, joke lang yun kasi kanina sayaw kami ng sayaw dun sa record.
Sa kaba. Kinakabahan kasi kami before kami pumasok dito. So Talaga? parang nagtatanggal lang kami na. Oo, okay. Nervyos. Oo, thank you. Okay, sa Cebu ka na nakatira ngayon ba? Doon ka na base? Yes, doon na po. Wala ka ba nakikitang dati mong ka-love team doon sa Cebu, na Cebu base na rin? Hindi naman kami nagkikita pa. Talaga parang napakalaki ng Cebu para ano, hindi kayo magkitang dalawa doon? Lagi naman ako nasa labas, pero... O, so lagi siya nasa loob? Baka. Hindi ko pa siya nakikita. Talaga? Hindi... Oo. Oo, Dami nagtatanong niyan, pero hindi pa kami nagkikita. Wala kayong Baka contact? ayaw na ng tadhana na magkita kami. Oo, tama. Oo, kasi maayos na yung mga buhay namin. Pag nagkita ba kayo, masisira buhay nyo? Dali. So, Mars, wala kayong contact pala? Wala. Okay. So, hindi ka kinuhang ninang? Hindi. O, di mo rin kinuhang ninang, sabi ni Rose Garcia. Di rin. Hindi nga kasi kami nagkikita. Taray, to think na ang liit lang ng Cebu, Diba? Oo, pero wala. Okay. Nasa labas ako, baka nga nasa loob siya. Oo, di naman kayo nag-iiwasan, ha? Hindi naman. Okay. Good luck, Mars. Kay Kimpi at kay Matet, kamusta naman yung love team nyo rito? Tanong ko nga kay EJ dito sa aming EP, anong apelido namin dito? Sabi ko, pwede bang De Leon na lang? Kasi parehas naman kami doon. Ano sabi? Parang ko, EJ, pwede bang De Leon? Ruth and Benji De Leon. Hindi, nakita. Kimpi. Hindi, okay naman. Kasi si Matet, first time doon ang trabaho. And si Ian kasi barkada ko. So parang si Ian na naging babae. So mabilis kaming nag-gel. Tsaka makulit to eh. Makulit ko yung lahat. Di ba? Parang di naman makulit si Matet, napaka-behave niya. Yes, DJ. Char. Kims, you're welcome sa ABS. Salamat po. So, first time ever mo ba mag-ABS-CBN? No, before, nag-classmates na ako before. Okay. Kailan yun? Ano? That was 2002 to 2003. Sitcom yan, di ba? Sitcom. Pero before that, nagkaroon ako ng show dito, yung Mana Mana. Under Mr. M, kami nila Ogie, nila Jelly Carmina. Pero sobrang tagal na yun, mga early 90s yata. Then, after 16 years, ngayon po ako nakabalik dito sa EP. Anong feeling na after 16 years? Masaya, excited po, and medyo nininervous muna. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari kasi nanggaling tayo sa kabila. Piniro ko nga si Direk Ruben, sabi ko, may storycon po sa taas. Saan ka ba galing? Sabi ko sa GMA po. Hindi, pero biniro ko lang naman. Parang, yun lang. Kumbaga, it's good to be back and first time kong nakatrabaho lahat dito, except Tito Dante and Tita Pilar. So happy ka, Kims, na you're back into acting? Opo, very much. And medyo nangapa lang ako konti kasi matagal ako hindi talaga ng serious drama. So, thankful ako kay Direk Efren Reyes na ginaguide niya kami. Thank you. Thank you, Alan. Rosal. Kay Kimpi, kasi nagulat siya nung nag-guest ka sa show. Kamusta ang Boracay mo? Malaswa ang Boracay ko. Nag-one-piece ka. Pinatatanong ni Noel kung nagpaalam ka daw ba na mag-guest ka sa Showtime dahil katapat ng Itbulaga kung saan nandun yung tatay mo. Well, at galing ka din doon. I've been with Itbulaga for 14 years and then wala na ako sa kanila for 3 years. Si Tita Malu Chofagar, tinext niya ako about that. Sabi niya, kumbaga, since katapat ng Bulaga na parang hindi pwede mag-guest nga dahil katapat ng Bulaga. Sabi niya, it's work ethics naman. Pero pinaglaban ko. Sabi ko, gusto ko mag-guest. Sabi ko, I'm just, kumbaga, being professional to my work. At the same time, lumipat na naman ako, I'm not with them. So, gusto ko i-promote yung show. Hindi naman porket po nag-guest ako sa Showtime, may kinakalaban ko sila. It's about the show promoting yung Nangumiti yung Langit. And wala naman po. Sabi ko kay Tita Malu, sana po walang personalan. Trabaho to eh. So, it's my choice and I have to move on. So, yun lang po.
Ano ka ba rito? Lagot ka. Ay, hindi mo Per show ba ang kontrata mo? Or may gagawin ka pa ba aside from this? Ano ba yung usapan nyo ng manager mo at ng ABS? In the forthcoming... Well, wala pa po. Pero syempre, looking forward for more projects po sa ABS. Kay Enzo naman. Enzo, parang nagkaroon ng kakaibang leveling yung acting career mo mula nang magkasunod-sunod yung yung project mo dito sa ABS. First of all, nagpapasalamat po ako sa ABS-CBN for giving me itong mga opportunity para ipakita po at i-showcase po yung acting skills ko. And nagpapasalamat ako kay Direk Ruel Bayani and of course Direk FM Liz kasi sila po talaga yung nag-mentor sa akin para i-develop ko yung acting ko. So, I'm very thankful. Thank you, kahit hindi kita nakikita. Okay. Kay, parang mamamatay ka kaagad sa serye. Paano yun? Babalik ka ba? Magkakaroon ka ba ng kamukha? Ganon? Ano ba? Sa ngayon po, before ko tanggapin yung show, that's why I accepted the show. Kasi sandali lang talaga siya. Kasi hindi ko pa kayang mag full-time na acting. Kasi baby pa yung anak ko. So, ganun talaga. Depende, mamu, kung magmumulto ako or panaginip lang ba na namatay ako. Hindi ko pa po alam. So for now, hindi ka pa mo nagagawa ng teleserye? Mga guesting na sa MMK? Guesting lang po. Yes. Okay, thank you. Thank you, Ray. Good afternoon po para sa mga veteran stars, kay Dante, kay Pilar, at kita Ses Quesada. Sa tagal, at your age, at sa tagal na sa showbiz, ilang beses na nyo nang naramdaman o na ngumiti sa inyo ang langit? Even in real life. Ano ba? Ikaw bang mauna o ako? Ako na muna. Ladies first. I remember maraming beses na ngumiti ang langit sa akin. The fact that I've stayed in show business for 51 years. Wow. I started in show business in 1968. So that makes it almost 51 years. Wow. So you can imagine how many times heaven smiled at me as far as my career is concerned. Of course, when it comes to my personal, it has always been, like a roller coaster. But I am very thankful for being in this business and being appreciated by people and producers, ABS-CBN, etc., for almost 51 years. And I'm very happy about that. Sa love life mo naman, kumusta yung ilang beses ngumiti ang langit? Well, as I said, it has always been a roller coaster. But, in life, you just have to focus on what's good about your life. You cannot be focusing on the negative things because then you will not be able to move on and you will not grow. So the best thing to do is to focus on the beautiful things in life. Thank you. As of now, you are happy? Yeah, I'm married now. I'm Happily? married to a pastor. I have been spiritual since 1995. Good. But as I said, nothing is perfect in this world. Even if you're already serving the Lord, there are still a lot of struggles and still a lot of challenges in life. But basically, I'm content. Okay, thank you. Because I'm with the Lord. Thank you. Thank you. Praise God in your life. Mr. Dante Rivero naman. Asa ba? Ako sa akin lagi naman ang hanipin langit sa tinagal-tagal ko sa showbiz, marami na rin akong pinagdaanan. Marami akong kakilala ng mga tao na, mga big time, mga small time. At natutuwa naman ako at mahal din ako ng ABS-CBN.
hindi ako nawawala ng project sa kanila. So, I thank you so much, management, ABS-CBN. At ito pong ginagawa namin ngayon, napakagandang teleserye. Isang madamdaming buhay ang gaganapin ng bawat isa. Yung conflict ng bawat isa. At natutuwa naman ako, lahat ng ginawa namin, mga kasama ko, puro magagaling umacting, very professional. Kaya maski dumating ka sa oras, hindi ka maghihintay ng matagal sa kanila. Kaya again, thank you so much. It's so nice working with you people. Mababait kayo. Thank you. Yes. Ako naman, sinasabi kasi nila na para maging isang magaling kang artista, kailangan marami kang bubog sa buhay. I've always lived a charmed life, meaning I'm happily married. My daughter is nagpagtapos na po ng kolehiyo. May mga kaibigan ako na hanggang ngayon nandyan pa din. At I believe after being in the business for 32 years, nandito pa rin po ako. So I feel so blessed at kung langit lang, wala na pa akong mahihiling pa. Of course, may mga dagok din akong naranasan, pero yun ang katulad nung bago ko na I waited for 7 years before I had my daughter, but before that I've had 3 miscarriages. Namatayan ako ng anak at lahat. It's been a struggle. But in spite of that, ngumingiti pa rin ang langit. And like Tito Dante said, I feel very fortunate to be included in this soap. Napakaganda ng material. It's well written and I'm with people na ang babait ng staff, ang babait, ang mga artista magagaling. So, yun. Hanggang ngayon, humingiti ang langit sa akin. At thank you very much. Sa palagay niyo ba ang pagiging isang artista ay isa kaloob ng paghinti ng langit dahil walang tinatawag na retirement? Hindi nagre-retire, hindi ka tulad sa mga empleyado, pagdating mo 60 years old, retired ka na, pinagre-retired ka na. Pero kayo, nandiyan pa rin. Siguro sa aming profession, mas nakakatakot nga kasi pwede ka mag-retire at 30 kung hindi niyo po aalagaan ang sarili ninyo, yung wala kayong bisyo, yung katawan, yung health ninyo. So mas nakakatakot nga sa profession namin na kailangan nagsasanay ka pa rin kahit matagal na yung acting na ginagawa mo yung pag-arte. Dapat aral ka pa rin ng aral. Kasi hanggang ngayon, ninenervyos. Ako, I speak for myself. Hanggang ngayon, whenever I start a project, I really work on it. I really try to kumbaga, learn new things pa din. So, di ba, it's a never-ending thing, Tita Pilar? Yeah, well, I can say that being an actress or being an actor is actually a calling. Yes. Because as you observe, there has been many actors and actresses who just came and went. They just came and went. And there are actors also who really stayed until they got very old. So I would say that it is really a calling. It is a direction. It is some kind of it's really a calling more than anything else. That is why even how hard some actors sometimes try to be famous or try to be noticed or try to be known, it is not really their calling. They can be very good looking. As you notice, that people in show business, they're not all beautiful people. There are some also who are comical looking or different kinds of personalities. But if they're really good at it and they're able to leave a mark to the audience, then they're able to establish themselves, then they stay until they get old. But of course, in show business, there is more risk to be forgotten and also a risk to be remembered. Thank you. How about you, Mr. Dante? Yung sa totoo lang po, papaalam sana ako sandali. Pupunta lang ako na siya. Pupunta na.
Okay, thank you. Thank you na. Okay. Our next question will come from Ms. Nat. I have two questions. First, for the kid actors sa series. Pwede bang konting background, like first time nyo bang aside from Sofia kasi na-mention na kanina, yung mga other kids, first time nyo ba first project nyo ba to? Yun nga, may relatives ba kayo na, or bakit kayo pumasok sa pag-artista? Why do you want to become an actor? Okay, simulan natin kay I Heart You. Ayan. Go Heart. Pang ilang teleserye mo na to? Tatlo na po. Okay. Pwedeng paki-mention mo yung mga title ng mga nauna mong teleserye? Unang-una ko po, My Dear Heart, tsaka po Provinciano, tsaka po Naumitian Namin. Bakit mo daw gusto maging artista? Gusto ko po umarte, tsaka po mapasaya ko po yung mga tao at mapaiyak ko po ang lahat ng tao sa iyo pong lahat. Oh, very good. I heart you. Okay. Thank you po. Miguel? Eto si Miguel, dati kang, or up to now, hawak ka pa rin ni Tito Ogie, no? Opo. Ogie Diaz, right? Okay. Yung first ko po teleserye, mga 5.5. Yung Saga Bukas Pakahaka. Kasama ko po yung si Julia. After po nun yung Saga Bukas pa, tapos nag-MMK din po ako, tsaka Ipaglaban mo, tsaka Once Upon a Time din po. Tapos kasama ko si Tita Christine yung sa Tubig at Langistin. Tapos, eto na po. Ay, tsaka yung halik ko. Halik din po. Miguel, bakit gusto mo maging actor? Gusto ko lang po umpasa yung mga tao po, tsaka gusto ko po maka-experience po ng gusto ko po ma-meet po yung mga artista din. Sino idol mo sa showbiz? Sino yung gusto mo ma-meet sana? Si Tito Dante po. Safe answer. Ilang po. Ako po, ng first project ko po is Duplicata. Tapos, pangalawa ko na po to. Pagkakaiba nga lang po, sa Duplicata po mabait ako. And dito naman po, nagsusuplada po ako. And pangarap ko na po talaga maging artista since 3 years old pa lang po talaga ako yung lagi na po ako nanonood ng mga teleserye and nag-acting na rin po ako kasi pangarap ko po talaga to. Tapos natupad po. Thank you. Sofia, di mo kasi na-share kanina, dream mo ba talaga maging actress? Opo, kasi nai-inspire po kasi ako sa ibang mga artista tulad po nila Ate Christine nagsusungit-sungitan, tapos sila kayo Tito Dante. Salamat, Kuya. May tanong si Manay, nag-aaral ba kayo? Ngayon. Opo, nag-aaral po kami. Study po kami. Miguel. How about? Ako po, regular school naman po ako. Namamanage ko naman po yung pagiging artista ko and pagiging student din po. Ano grade mo naman? 5 po. 6 lang po this anak. And then, saan daw? Saan ka nagsuschool? Sa Piyagician po. Piyagician Guided Educational Center. Okay. And then, Heart. Ano yun? Sa elementary po ako. Grade 2 na po ako. Where? Regular school po ako. Saan daw? Sa St. Mary's School po. Olympus po. Okay. My last question, format 10. As a former child star,
Thanks for mentioning. What have you learned parang in your experience as a child star na gusto mo sanang maging advice din para sa mga parents nila at pati sa kanila as child star about handling faith? Siguro, huwag tatanggalin yung pagiging bata nila. Kasi napapansin ko sa mga nagsistart ng maliliit pa, ang bilis nilang magsi-mature. Ang bilis nilang syempre kasi puro taping, puro trabaho, ang laro nawawala. Importante yan eh. Importante yan sa bata. So siguro yun. May sasabi. Ayun, yung pagiging bata nila, siguro i-preserve natin. Di ba? Wag sila mag-mature agad. Kumbaga, di ba? Kawawa naman. Ayun. Thank you. Mo kanina, sweet si Christine saka si Kay. Si Lola Pilar mo ba? Sweet din sa'yo? Opo, akala niyo lang po masungit siya dahil po yung face po niya small. Pero po mabait po siya. Okay, thank you. Miss Pilar, kumusta naman yung pakikipagtrabaho kay Sophia? Siyempre yung mga eksena niyo talagang... Oo, grabe talaga yung mga eksena. Kaya kuminsan talagang medyo the hardest thing to do as an actress is to always be getting angry. I'm always getting angry in this particular soap opera. Kaya it takes a lot of my energy and there are some scenes where I take it out on her because of my frustration and because she's an illegitimate child of my son, di ba? She's an illegitimate, supposedly illegitimate son of my son. So, medyo mahirap talaga, pero kaya naman eh. Di ba, Sophia? I think we've been able to work things out quite well. Okay lang naman. Thank you. Pwede patanong na rin kina Kim P, kina Matet, kay Christine, yung medyo matagal-tagal na rin sa industriya na nakangiti rin ba ang langit sa inyo ngayon? Sa buhay ninyo? Talaga inuna mo. Yes, nakangiti po ang langit sa aming lahat. Hindi lang sa akin. Sa akin po, super. Kasi, super nakangiti. Like, gano'n. Kasi yung, masaya po ang pamilya ko. Healthy kami lahat. Tapos, napakabait po ng ABS sa akin. Lagi pong may trabaho. So, nakangiti talaga. Tsaka may guidance kami lagi ni Lord at lagi kaming bantay ni Lord. So, alam ko nakangiti ang langit sa akin. Ganun din po. Sa ngayon talaga nakangiti dahil very thankful po ako na kumbaga bago matapos ang taon last year, pumasok nga po itong show. And thank you very much kay Mamu, kay EJ, kay Miss P, RSP Drama Unit, kay Direk FM Reyes, sa ABS-CBN. I could say, kumbaga nagkaroon man ng dilim yung buhay ko, gumiti ang araw at gumiti ang langit sa akin. Thank you. Okay, thank you, Jerry. Ngayon, makakasama rin natin ang isa pang member ng cast ng Ngumiti ang Langit. Nauna natin siyang nasilayan sa pelikulang Bakwit. At ngayon, kasama... Ay, hindi naman po ako nawala. Nawalan lang po ako ng project. Bakit of your own? Hindi. May ginawa naman po akong huling soap sa kabila. That was mga 2 years ago. And then, yun yung meant to be. So, hindi na siya nasundan. Then, naging busy lang din po ako sa business. So, yung most of my time doon po habang wala akong ginagawang project. So, yung oras doon ko muna po binigay. And then, nung nag-post po ako sa Facebook ko, sabi ko, I miss working. Nag-comment po si Eric John Salud. Sabi niya, ano bang ginagawa mo yan? Sabi ko, walang project yan eh. So, open ka ba if ever sa ABS? Sabi ko, okay naman. And then, after a week, I had a meeting with Star Music, kay Boss Roxy, Keegan, and Eric John Salud. And then, after a few days, eto na nga, tinawag na sa akin na
may bagong show na daw po yung EBS. Then, parang sinasama po nila ako doon. So, very thankful po ako. Yun lang po. Thank you, thank you. Ngayon kay Michelle. Michelle, anong role mo dito? Secretary po ni Ate Christine. And then, may kapareha ka? Si Vance po. Si Vance. And si Enzo po. Love triangle. May love triangle ka pala dito. Ay, Pinagkakagawa po namin si Enzo. Medyo lang. ang last ko kay Christine. Christine, with the number of projects you are doing now, why contribute the role here? Yun nga po, sabi ko po kanina, Malay Azal, na 2 years ago, ginagawa ko yung Tubigat ng Is. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Direk Ruel Bayani and sinabi ko sa kanya, Direk, nag-request ako sa kanya, baka pwede na itry ko naman yung ibang role na maging ako naman yung kontrabida. And this time, I think naalala niya after 2 years, pinigay niya tong role sa akin sa Nangumiti ang Langit. Thank you, Manay. Once again, our hashtag for today is hashtag mga scenes na nagtatarayang kayo, ganyan. So, paano nyo na-work out yung, I mean, yung paano hindi masasaktan accidentally or yun? Meron ba kayo rehearsal? Yeah. Or paano siya, kunyari, pagka intense na scene, parang ano ba siya, biglang mag-snap out of your character na, ay, dali lang tayo, ganyan. Paano yung nagiging system nyo? Or process? Kami po kasi pag nagtatarayan po kami, actually po sa teleserye lang po yun, pero sa real life po talaga, sobrang close po talaga namin. Tapos po, ang ginagawa po namin, hindi po namin sinasaktan talaga yung mga sarili, yung mga siya, yung mga ka-eksena po namin. Ang ginagawa po namin is parang ini-emote po namin siya tsaka in-act, pero wala pong parang masakit na nangyayari. Hard? Tinawa na lang yan. So, Art, hindi naman kayo nagkakasakitan, right? Hindi po kami nagkakasakitan, pero po, acting lang naman po yun. Pero po sa totoong buhay, hindi po kami nagkakasakitan. Mababait po kami sa mga ka-eksena po namin. Isang po kami sa niya, lalo na po sa isa. Yan po. Sophia? Hindi po ako nanakit. Ano po, hindi po kami nagkakasakitan. Yung tulad po sa trailer, yung magsusubunutan po kami. Si Crystal po, hinahawakan lang po niya yung anit namin ni Miguel. Si Miguel din po, hinahawakan lang po. Parang ginaganon lang po. Kasi na-acting lang po. Yan, talagang effective lang sila bilang mga artista, di ba? Okay, thank you, Trix. Oh, meron pa? Hi, Vance. Hi, Trix. Since first teleserye mo to, right, na major pa role, so, and you also sing, so ano yung, dalawang tanong ko, ano yung mas pipili mong may focus, I mean, pag-act or pag-sing, and ano yung expectations mo since first teleserye mo, I mean, how are you adjusting? Di sa ngayon po siguro wala naman pong kantahan dito, so mag-focus po muna ako sa pag-ate sa Nangumiti ang Langit. Wala naman po akong ganong kataas na expectations kasi sobrang husay na po ng mga kasama kong artista, sobrang husay na din po nung director po namin na si Director FM Reyes. Kaya kung ano man po yung mga ginagawa ko po dito, ina-enjoy ko na lang po. Okay, we are down to our last question, and that killer question will come from Michael Biggs Almacen of Biggs Buzz. Go Biggs. Hello, ang question ko ay para kay Michelle. Kasi si Michelle, nilaunch ka sa Star Magic Circle
2013, di ba? And kasabay mo sila Julia, Janela, and Liza. Ano pakiramdam na it took so long bago ka nabigyan ng magandang proyekto? At yung mga kasabayan mo ay Hindi naman po din masasabi ko na hindi talaga ako nabigyan ng project. Siguro naniniwala ako na tamang time lang bawat isa sa amin na bigyan ng opportunity na sila muna ito, ganyan. Naniniwala po ako na tamang time lang, ibibigay din yun. And hindi naman po talaga as in nabahati ako or wala po talaga ginawa. Patuloy din naman po talaga yung blessings na binibigay sa akin. So, thankful na po ako din. Pero ano pakiramdam mo na may magandang proyekto na binigay sa'yo? Siyempre, nagpapasalamat po ako and ang tagal na din po kasi since nung last teleserye na ginawa ko and ngayon, binigyan po ako ulit. So, very thankful ako sa RSP unit, sa lahat po na binigyan po ako ng opportunity na ipakita po yung kung anong meron po ako. Since makakapareha mo sila Vance at Enzo, ang tanong ko, sino sa kanilang dalawa ang mas nagpapangiti sa'yo? Sino sa kanilang dalawa? Yeah, actually po, to answer your question, hindi pa po kami nakaka-eksena sa show. So, magsisimula po pa po yan. So, pagtapos na lang po natin ang show, tanongin yan. Thank you po. Invite ka na lang namin, Bix, no? Kapag meron na silang eksena na magkakasama. Mapapangiti ka na gusto. Okay,